Isang magandang Biyernes ng umaga po sa inyong lahat. Welcome sa The Agenda Media Forum. Sa pangalan po ni Atty. Fred Lison, ako po inyong makakasama ngayong umaga, Dexter Galibe. At napakahalaga ng ating pag-uusapan ngayon dahil umiinit na ang ating politika. Yan. Kahapon may mga nagsagawa na ng pagka-anunsyo ng kanilang mga opisyal na kandidato sa pagkasenador, sa mga lokal na pamahalaan, ganun din. Ngayong araw tuloy-tuloy yan. At isa sa mga pag-uusapan, kabilang sa ating pag-uusapan ngayon, lalakad muna natin at sa mga nanonood sa atin online, mga naka-monitor sa ating live na telecast, sa mga platform kayo nanonood, magandang umaga at welcome sa The Agenda Media Forum. Ang focus ng ating pag-uusapan ngayong umaga ay yung pagpaparehistro. Hindi yung pagpaparehistro ay hindi yung pag-file ng kanilang candidacy, kundi yung pagpaparehistro ng mga social media account ng mga kandidato. Yan, isa yan sa mga naging mainit na usapin ng nakaraang halalan dahil may mga nagbanggit na mukhang naaabuso ng mga kandidato ang paggamit ng social media para sa kanilang pangangampanya dahil wala pang regulasyon noon nung nakaraang halalan ang Commission on Elections. Pero ngayon ay meron na pong inilabas na guidelines ang Commission on Election kung paano nila ma-regulate, kung paano mamomonitor ang pangangampanya ng mga kandidato gamit ang iba't ibang platform ng social media. At syempre, ano nga ba ang implikasyon nito? Paano maiiwasan yung mga, kasi di ba, naglalabasan yung mga yung mga mantakin mo si Pangulo o kung sino mga kilalang personalidad, napapasayaw, napapahinda, dahil dun sa mga makabagong teknolohiya, makakatulong ito. Kung minsan may mga ibang tawag doon, mga memes na paninira doon sa isang kandidato. Yun naman yan, siyempre, paano nga ba yung implikasyon ng mga fake news at deepfake technology? At siyempre, ano yung mga bagong teknolohiya ngayon na makakatulong para mas ma-engage ng mga kandidato, yung mga ginigilin nilang constituents, yung mga nililigawan nilang mga botante. May mga makakasama tayo ngayong umaga. Siyempre, para pag-usapan yung issue ng bagong regulasyon ng Commission on Election, makakasama po natin ngayong umaga si Atty. Maria Lourdes Fugoso Alcain. Ayan, siya po ang Chief of Staff ng Office of Commissioner Nelson Celis ng Commission on Election. Good morning, Atty. Maria Lourdes Alcain. Good morning, ma'am. Yan, naka-open yung mic mo. Ayan. At syempre, kasama din natin, ito, isang eksperto dito sa tawag ito sa election law. Yan. Si Attorney Mace na lang tawag natin, Attorney Mace Luchavez. Siya ay legal head ng Office of Commissioner Nelson Celis representing Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Election. Good morning, Attorney Mace. Yung mga nagagandahang kasama natin ngayong umaga. Siyempre, ang para pag-usapan naman yung mga makabagong platform para paano mas ma-engage ng mga kandidato, yung kanilang mga ginigiliw na botante. Siyempre, kasama natin ngayong umaga ang co-founder at COO ng AsianLink.ai, si Sir Chalispa. Good morning, sir. Good morning, Dex. Good morning, Attorney Lourdes, Attorney Mace. Magandang umaga mga kapatid. Ayan. Unang tanong, pwede na ba mag-file ng mag-register yung ating mga gustong tumakbo na kandidato ng kanilang social media accounts? Sir Dex, alam niyo po, doon po sa ating bagong resolution number 11064, yung ating po mga kandidato, yung mga political parties, party lists, yung mga iba pong private or individual entities or organizations na ma-involve or primarily ma-involve sa kampanya pagdating ng campaign period, pwede po silang magparehistro ng kanilang mga account within 30 days from the filing of the COC para sa ating mga kandidato at parties. Until December 13 po, 2024. So ngayon,
mahaba po yung panahon na ating inilatag, lalo na bagong-bago pa lang po itong ating. So, kailangan mag-file muna sila ng kanilang certificates of candidacy na siyang magsisimula sa Martes na po yan, October 1 hanggang October 8. So, from then, pag na-registered na sila, pwede na silang mag-parehistro. Yung guidelines po, paano po ito? Ano pong limited lang ba? Mayroon bang limitasyon na isinet ang COMELEC para hanggang 5 accounts lang ang pwedeng i-register ng isang kandidato? May ganun bang limitasyon? Sir, wala naman po tayong limit kung ilan pong social media account or internet websites ang pwedeng i-register ng isang candidate or isang political party. As long as ang website po na ito, ang digital platform, ay will be used for campaigning or for or against a candidate or generally for elections, dapat po nilang i-register. So, unlimited po. Napakadali naman pong pag-register. So, kung ilan pong accounts yung gagamitin nyo, i-register nyo na po lahat. Ayan. So, once na-registered ay nag-file na ng kanyang certificate of candidacy, doon na siya pwedeng magparehistro. At paano po yung proseso na pagdadaanan ng isang kandidato o isang political party o isang vlogger o supporter? Kasama ba yung mga vlogger dito na kailangan iparehistro yung kanilang account na gagamitin for campaigning? Opo, yun po yung siguro makikita natin na bago dito kasi hindi lang po natin dito sinasali ang kandidato at political party. Dahil pagdating naman ng pangampanya, ang realidad po ngayon, lalo na sa advent po ng bagong teknolohiya, ang ating mga vloggers, ginagamit din naman po nila sa pangampanya. For transparency po at para masama tayo sa pagsunod sa responsible na gamit ng social media at AI, kasama po sila sa dapat magparehistro dito. Kung gagamitin po nila ang kanilang mga platforms para po sa pangangampanya. May pabayaran bang dito? Mga registration fee? Kasi baka yung iba, naku, mga sisingilin kami ng dito. Lalo na yung mga vlogger or mga, alam mo yun, yung mga supporter na influencers, yung ano talaga, na gustong, eto, gagamitin ko tong account ko dahil libo-libo na yung aking mga para ikampanya ko tong kandidato na to para manalo. Ano yung mga yun? Mga individual personalities na hindi naman sa politiko o hindi naman sa talaga known as vlogger talaga? Yes po, kahit po vloggers, yung mga entertainers po natin or media influencers rather, they need to register because ang nasasaklawan po ng ating pong guidelines ay any person that will be using these digital platforms for the purpose of elections or for digital election campaigns. So, doon po sa una yung tanong kung may bayad, wala po. So, very basic po yung registration natin. They have to file it online. So, wala rin po kayong nagastusin papunta po ng COMELEC. So, hindi na po natin. Free po ito, wala pong bayad. Ito ay open basta lahat ng katakbo, mapalokal o national na posisyon. Including political parties dito. Yes. Including political parties. Yes. Hindi na niya kayo mapuno ng tawag doon? Ma-overwhelmed sa dami yung system ng COMELEC dahil sa gaano ka-ready? Ano yung mga challenges na hinaharap ngayon ng COMELEC dito sa nalalapit na pagpaparehistro ng mga kandidato ng kanilang mga social media platforms? Siguro po yung challenge po for COMELEC is that hindi na lang po kasi natin nilimit po sa mga kandidato at political parties. Dahil nung nakaraan naman po, nirequire naman po sila mag-register ng ilang account nila. Sa ngayon, inaasahan natin mas marami. Pero sanay na naman po ang COMELEC. Hindi naman po ito yung unang pagkakataon na dapat milyon-milyon po yung pinaparegister natin. So ito, sanay na naman po ang COMELEC. Ang kaibahan lang po ang nire-register natin dito, yung ating mga digital platforms na gagamitin natin sa pangampanya. So, kami po, meron po kaming task force na tinatawag. Task force ang katotohanan, katapatan, at katarungan sa halalan. O task force KKK sa halalan. Wow. Opo, sila po, ito po ang kaibahan ngayon, meron po kaming focus po na grupo na tututok hindi lang sa pagpaparehistro, pero kundi sa detection, monitoring, pag-profile ng complaint, motopropio, mag-profile ng election offense complaint. May nakatutok na po ngayon at pag-refer sa NBI, PNP. Meron pong yung po yung paghahanda po na sa isang taon mahigit naghahanda po yung COMELEC para po dito. Ayan. Yung mga nakamonitor sa atin sa
mga social media na naka-live ngayon, pwede po kayo mag-comment kung meron kayong gustong itanong. Mamaya si Miss Racqueline ay bibigyan tayo ng listahan kung may mga magtatanong online. Ano? Pero